Parang lumalabas nga, Coach Oli, kasalanan pa natin na tayo na nga yung minamaliit. Noong nasukol sila, sinisisi pa nila sa taong bayan na parang, oy, kasalanan nyo, hindi kayo nakakaintindi. Ang ibig namin sabihin, kung 500 lang ang pera mo, pero hindi, ito yung dapat, so hindi. Mali. So, may sinabi naman si spokesperson, Claire Castro, ang sinabi niya, mali ang pagkakaintindi nyo. No. Bakit? Ano daw? Mali ang pagkakaintindi nyo. Ang pagkakasabi namin, option lang daw yung 500. Mali ang pagkakasabi nila. Hindi yung Pero dapat kasi ako mas maganda siguro kung ako ang nasa gobyerno, magbigay sila ng yung saktong presyo para sa Noche Buena. For example, 3,000. Maganda na yan. Marami nang mabibili. Kaya lang, hindi naman lahat may 3,000. Kasi hindi ka naman magbibigay ng pera panghanda eh. Kumbaga, nagbibigay ka lang ng suggestion. Idea. So ngayon, may kaya ng 3,000, 2,000, 1,000. Magkano pera mo? 500 pesos. Sa 500, ito yung options mo. Di magbibigay ka ng menu para sa 500 pesos. Kaya lang hindi eh. Pinangunahan nila kagad eh. Di ba? Sinabi nila na, hindi, 500, okay na yan. Na parang lumalabas, teka, kawawa naman kami. Ngayon, pa-party-party kayo. Nag-gift giving ngayon dyan sa Malacanang. Tapos, kami dito kami mga Pilipino, ganun lang. Pero diskarte naman daw kasi ang sinasabi ng iba, manghingi na lang daw sa kapitbahay ng mga spaghetti. Kapal na mukha. Yung 500. Baka pala ng mukha nila. parang tuturuan pa tayo magnakaw eh. Mangupit ka na lang dyan sa kapitbahay. Tsaka ano pa, tayo pa yung hindi daw makaintindi. Ginagawa mo na naman kami tanga. Pero in reality mahirap talaga intindihin si Ate Claire. Ang hirap talaga. Ang gulo-gulo. Akala ko mahirap yung 500. Mas madali actually yung 500. Kaysa intindihin si Auntie Claire. Pakahirap intindihin ng tao na yan. Wala, parang si na rin yan eh. Marami kasi pagkatao si Auntie Claire eh. Diba? Pansinin nyo minsan, ngayon iba sasabihin, bukas iba naman. Iba-iba ng pagkatao si Auntie Claire. Ganun talaga pag sinungaling. Walang yung iba-iba ang kwento. Consistent. Tumodo siya. Oo, ICI, Sandro Marcos, merong statement si Pangulong Marcos nung nakaraan lang. Sabi niya, ang cancer daw, ang corruption daw sa Pilipinas ay parang cancer. Ayan. At ito daw ay kung ooperahan mo, talagang napakahirap at duduguin ka. Tama. Pero pag natanggal yung cancer, magiging maayos naman daw yung Pilipinas. Ba't ba siya umalis dyan sa Malacanang? Actually, si Bongbong naman ang parang asukal. Uy, asukal. Cause ng cancer. Yan ang Oh. cause ng cancer eh. Pagkain ng cancer rin, sugar eh. O siya dapat ang mawala. Ayun. Para mawala yung cancer. Ayun. Tama, mali. Diba? Tulad niya ang corruption sa cancer alam naman natin na ang problema ng Pilipinas pagdating sa corruption since 2022 hanggang 2025 and going to 2026 sinasabi ng mga insertions nila pinapakita silang tatlong pamilya. Mali ka dyan. Actually, nagsimula yan 1966 pa ata. Grabe, tagal na nun Nabutan niya na yun eh. Oo, sinabi na. Naikwento sa akin. Sa tatay pa lang. Pero imagine ninyo to. Ito mga Pilipino, imagine ninyo. Isipin ninyo, ang Marcos ay hindi pinanganak sa Pilipinas, sa Malaysia. Sigurado mayaman tayo ngayon. Yung Malaysia kawawa. Kasi yan talaga nagbigay ng problema sa atin, Marcos, simula sa tatay. Yes. Diba? Talagang malas. Ayun talaga. May punto. Naabutan talaga ni Coach Oli. Alam na natin yan May history. Medyo hindi lang halata sa itsura, pero abot na abot. Pero speaking of cancer ng lipunan, di ba, pag nanakaw, yan talaga yung cancer ng lipunan. Yan yung pumapatay sa lahat ng bayan, hindi lang talaga sa Pilipinas. Speaking of cancer, ang tigas ng mukha nung nakakapagsalita pa siya ng ganyan. Talagang, ito, manifestation ito ng wala talaga sa matinong isip. O pagka mga adik, ganito talaga, hindi natin sinasabing adik siya. Hindi, sabi naman ng kapatid niya. Kapatid niya may sabi. Pero dito makikita mo talaga yung manifestation sa kanya, yung klase ng pag-iisip niya. Minsan hindi talaga alam ng adik na may mali talaga sa kanya. At katulad yan, yung nasa video na yan, di ba? Diyan pa lang, talaga mapapatunayan mo na may diferensya siya sa pag-iisip ayon sa kapatid niya. Kasi biruin mo, sinabi niya dyan, yung about doon sa bridge na yon. Tapos, kinabukasan, nagpapatulong sa media. Labanan daw ang fake news. Siya yung nagpe-fake news. Alam mo, ang dami mo nang ginawang ka-fake newsan. Yung sinabi mo dati na walang mga baril yung pumuntang pulis sa kayo, JC. Yung ay sa ICC. Diba? Yung sa flood control. So, ang dami mong ka-fake newsan na ginawa na nagmula, galing talaga sa bibig mo. Tapos ngayon, ikaw lalaban sa ka-fake newsan. At ang hiningian mo pa ng tulong, yung media na isa din sa katulong mo sa pag-fake news. Actually, ang ano niya dyan, yaan ay pag-amin na siya ay magnanakaw. Inamin niya sa media, dapat alam na rin ito ng media, hindi nyo na maitatanggi. Kasi pati isipin mo, tulay, nanakawin mo. Talagang malupit yan. Ako sa totoo lang, hindi na ako mabibigla. Baka, kasi ito parang imposible, hindi mo maisip,
Aakuin ba ni ni BBM? Davao yan. Hindi mo maisip eh. Pero kung titingnan mo, hindi ako magugulat. Baka mamaya, pati si Sara akuin yung anak niya. Kasi lahat na nakawin na ito. Oo, basta po pwede yung yung lalabas siyang mabuti sa optics, yung magandang imahe niya, nanakawin yan. Yung halaman- ang ganda ng imahe ni Sara. Yung halaman namin nun sa labas, ng bahay namin nawawala. Pwede ko ba ibintag sa kanya? Pero hindi lahat ninanakaw niya. Hindi niya lahat inaangkin. Si FLM, hindi niya inangkin eh. Oo, tinatanggi niya kasi. Tinatanggi niya ng pinsan yun eh. Yung Nagalit si vlogger. Jojo de Guzman. Yung vlogger na natanggalan ng lisensya. Grabe yan. Grabe ang story nun ngayon. Hindi kaya hindi kaya Maraming pumita dyan na hindi kaya mga vlogger. partner hindi kaya sumasanib kay Marcos Jr. yung tatay niya? Doon nakakausap niya yun? Ay. Hindi kaya sumasanib. Ano yun? Epekto na siguro. Hindi kaya ng ano yun. sumasanib sa sarili niya kaya paiba-iba siya ng salita. Hallucination na yun. Epekto na ng ano yun, epekto na ng droga, no? sobrang paggamit yung mga... Oo. Ayun yan sa kapatid niya. Grabe yung yung tadhana sa kanya. Kasi siya nagsabi ng mahiya naman kayo. Oh, pero bago yan, yung sinabi niya muna may 5,500 flood control. Tapos binaha. Tapos mahiya naman kayo. Tapos nagbuo siya ng ICI. Tapos etong ICI ngayon, lumalabas ang baho. Walang direksyon. Nag-resign. Dalawa na nag-resign. So makikita mo talaga na lahat ng ginagawa niya, palpak. Pati nga may mga utang pa, mantakin mo. Di ba? Tapos nabubuking ngayon na wala naman palang suportang nanggagaling sa budget. kanya. Oo. So kita mo talaga yung yung pattern from the very beginning. Basta lang siya nagsasalita ng walang Kasi yan. action. Kaya tuloy ang nangyayari, disaster para sa sa kanya. Bakit walang budget yung ICI? Yung trolls niya meron eh. Yung mga vloggers niya ha? Nawala daw eh. Mahirap Coach Oli na magkaroon ng budget ang ICI. Kasi baka mamaya papunta sa kanya yung yung ebidensya. O di mas mabuti na kumbaga bigyan mo ng sasakyan na walang gasolina at least hindi aandar yan, nandiyan lang yan. Yung kaya paulit-ulit natin sinasabi sa mga naniniwala kay Marcos na kung ang mga Duterte nga hinudas, kayo pa kaya? Kaya wag kayong kasi ano lang talaga yan, lahat ng naniniwala ngayon kay Marcos, puppet niya lang yan eh. Ayun lang yung nakapront doon sa nakapront doon sa issue na para lumihis sa kanya. Yun yung tingnan nyo, yung nagkakaroon ng bookingan dati sa inilabas ni Pangulong Duterte mapatungkol sa Bicam na may blanco. Sino ginawa niyang doon? Pain, no? Nang pain doon. 'Di ba yung mga tauhan na kay Sumali daw yung mga gumawa daw noon. Tapos mga Congress din ang naging puppet niya noon. Ngayon dito sa nangyaring korupsyon na siya rin mismo nagdeklara na iimbestigahan niya. Ang ginawa niya naman puppet dito, yan yung ICI. Yan yung puppet niya dyan ngayon para lumihis sa kanya. At yung sa mga vlogger naman, si Martin Romualdez naman ang nagpupondo doon eh. Di umano. Di umano. At Di, pero alam mo, tama. Minsan may utak din pala ito. Meron, No? Oh. Hindi, kasi from the very beginning from E.S. Rodriguez, di ba? Mantakin mo, kasama mo from 6 years na dinidefend ka. Tapos, gayon, kay Torre. Yun ang isa sa pinakamalupit na tayo, hindi tayo pabor kay Torre, pero grabe ang ginawa ni Torre para sa kanya, tapos hinudas niya, di ba? Tapos ito na naman yung ICI nga, na parang ginamit lang sila Magalong. Meron pa, may Bersamin pa. Oh, si Bersamin din. Oo, meron Tama, pa kaya yun. nga may tama ito eh. Kaya pag susunod dyan, isang buwan o isang linggo nating pagtatawanan pag nilaglag niya si Claire. Yan ang, kasi darating at darating. hindi si Auntie Claire kasi kay Lisa yan eh. Si Lisa ang Isa pa yun. Meron pa siyang isang ilalaglag dyan na Oo, sa marami tingin pa ko. siyang ilalaglag Si ang matindi niya ilalaglag dyan si Romualdez. Punta na ron. Oh, papunta na rin eh. Kasi lahat ng pati yung nagtatanggol sa kanya, kaya niyang gano'n eh. Paano tong kakampi niya? Natahimik lang ngayon. Hindi natin Pero alam ako, kung meron nasaan. akong ibang prediction dyan. Yan. Sa tingin ko magiging baligtad. Si Romualdez ang maglalaglag. Kasi Hindi lang sa totoo lang, si hindi, wag ka nakikigaya ng idea. Oo. Isang Gusto ko dali siya yun eh. Idea ko muna yun eh. Sorry. Hindi. Kasi nga, ito si Romualdez, mautak to eh. Tandaan nyo, itong kinuha ang campaign manager ni VP Sara Duterte. Ibig sabihin, politically, mautak siya. Diba? Kaya, si Marcos, sa tingin ko, sumusunod nga lang yan eh. Kay Romualdez eh. Pero baka unahan. Malay mo, Romualdez, unahan mo. Nako, delikado. Oy, natatandaan niyo noong nawala si Zaldico, yan din ang sinasabi natin na, oy, Zaldico, delicates ka. Kasi sa matindi tong mga kasapakat mo rito. Ngayon, sa nakikita natin, ilalaglag ka. Oy, Delikado, totoo nga. no? Oo. Ayun na nga. Oy, buti nakilig din to. Hindi man siguro sa atin, baka dito kay J. Guevara nakinig. Sana Pero makinig. at least nilabas niya ngayon yung mga niya. Walang ibang credible. Sabi kasi nila walang credibility ito eh. O maaring wala siyang kaluluwa, wala siyang paninindigan dahil mga magnanakaw itong mga to. Mm. O pero sa lahat ng mga nag-aakusa sa administrasyon,
si Zaldico yung pinaka-credible. Nasa loob siya eh. Kasi nasa loob mismo siya eh. First-hand experience. Oo. Hindi ba? Siya mismo ang nakakita ng corruption. Mismo ang gumawa. Kaya nga may nakita akong isang post sa social media. Isang abogado to si Lavinia. Sabi niya, hindi ganun katalino si Zaldico para pamunuan itong sistematikong pagnanakaw na ito sa gobyerno. He's not that bright. Ganun din sinasabi ni Banat ba eh. Party list lang ito eh. Paano siyang magkakaroon ng monopoly sa pondo ng taong bayan? So, napaka-imposible ng isang party list representative magkakaroon ng ganung kalakas na impluensya. Yes. So, sigurado na may mas matataas dito. So lahat na- ng ginawa ni Zaldico, siyempre mayroong may basbas ni Martin Romualdez. Itong ginagawa rin ni Martin Romualdez, may basbas din ni Pangulong Bongbong Marcos. So Nami-miss ko lang siya. Ang tagal mo na, isang linggo ka. Oy, magpakita ka Ayun na na. nga. Feeling Ng mga ko, vlog namin, ha? Feeling ko, Choli, si... Nagkalagayan na dito, eh. Si MR ngayon, Oo. hindi si Marlon Rosete yun ha. Oo. Si Martin Martin Romualdez. Romualdez. Matino yun. Mabait Matino yun. yun. I-post natin yun. Si Martin Romualdez, palagay ko, ano na siya, Naka-standby lang. tinitingnan niya na kung anong galaw. Iisip na, no? Nung mga nasa taas. Yes. Kasi, pagka ano talaga kayo, pag mga kriminal kayo, wala Paunahan kayong ka lang. tiwala sa isa't isa eh. pakiramdaman. Ako nga ito, hindi criminal to. Wala ako tiwala dito eh. Criminal ba yan? Hindi Oo. naman criminal yun. Kung halimbawa ako si Martin Romualdez, nakikita ko na yung takbo ng teka, Papakiramdaman na yan. papakiramdaman na. Parang yung daliri ni Martin Romualdez nasa gatilyo na eh. Ibubutok na lang. Uunahan niya pagka medyo Pero napapasok. siyempre, ikaw papapayag ka. Siyempre hindi. Na naghati tayo eh. Tapos ako lang i-DM Tapos ako mo. nag-DM mo. Ano ka, siyempre, hello? diba? Bro ako na naginip ako eh. Oo. Ano yan? May ano yan, Juan? kahapon, 'di ba, nag-resign na si yung bagman ni Marcos Jr. Si Cadiz. Si Cadiz. Oo. Nag-resign na. Cadiz. Si Cadiz, yung tinuturo ni Zaldico na bagman ni Marcos. bukas sa Makalawa niyan, ibabalita na sa ibang bansa na rin yan. Kagaya ni Yan Bunuan. ba yung try-give? Yan yung try-give. So, nanaginip ako na itong si Bunuan ay Resign? nag-resign. Nag-resign? Hindi na tinanggal? Nag-resign. Palagay ko, katulad nung kay ES Bersamin yan, eh. Oo. Pinag-resign. Tapos, i-deny na naman. Or in-announce lang sa media, pero wala pa namang resignation Pero letter. kung ako, may iskandalong ganun at naniniwala sila na itong mga USEC na to ang nagkamal ng bilyon-bilyon kasi yun yung pinalalabas nilang istorya eh. Hindi ko to pagre-resignin, Oo, tama. tatanggalin ko to. Yes. Oo. Isususpend ko ito, papakita ko sa to, sususpend ko Sila yung tapos passport. i-ano ko to, i-hold ko to. Hold departure area, hindi to hold departure order, Order. hindi to makakalabas. Ganun ang gagawin ko. So sa tingin Para mo, mag-resign. Bossy, parang pinagre-resign nila o tinatanggal para makalayas, ganun. At yan Parang nga- ganun ang lumalabas eh. At yan nga yung sinasabi kong panaginip ko na inuutos yan ni Romualdez. Ayun. Para makabuelo na siya. Yung si Bunuan, yung pag-alis ni Bunuan, kung maaalala nyo, sinabi ni Zaldico na ang nagpaalis sa kanya, ang ayaw magpabalik sa kanya sa Pilipinas ay si Martin Romualdez, di ba? So kung iisipin nyo, parang ganun din ang mangyayari kay Bunuan at kay Jojo Cadiz. Cadiz, oo. Ito si Cadiz, kasabwat to ni Bongbong. Kasi, Siya bagman eh. at saka totoo, kasi kakilala niya na Ilocos Norte, sa taga Ilocos Norte, maraming proyekto sa Ilocos Abra, Norte. Alam ko parang Abra. Tapos, ito ay nasa staff niya na nung senador pa siya. So, malaki na pinagsamahan nila. Oo. May kikwento ko. Ano yun? Sige. Okay? Okay. Meron kasing isang tao na late dumating. Ay, oo. Palagi, no? Tapos, nagpapuntahan siya. oo. Hindi, ito kikwento ko. Ako sa tingin ko talaga si Romualdez ang mastermind. Kasi 'di ba naalala nyo, kami ni Mocha noon, nagpupunta kami sa bahay ni Marcos noon, ha? Pagpunta namin doon, ang bumibida Yung asawa eh. yung asawa. Oo. Si Marcos walang parang ayoko namang sabihing Tanga. Oo. hindi, wag namang ganun. Lulong sa Nasa happy place. pagtulog. Ah. Sabihin yung Wala sa ulirat. Oo, wala sa ulirat. Siguro sa haba ng tulog niya, paggising niya, haharapin niya kami. Gusto niya matulog ulit. Parang alam mo, nakakausap ka na ng bagong gising na tao. Oo, Parang yung utak wala wisyo. pa sa wisyo, parang ganon. Parang ikaw, pag hindi ka pa Oo, nagkakape. pag di pa ako nagkakape, high blood, ganon, di ba? So, parang ganon si Marcos. Kaya feeling ko talaga, si Romualdez ang lahat na to eh. Si Marcos, yung tipong tuturuan mo lang. Oh, ito, ganito gawin mo, I-approve ganito. mo lang, Oh, i-approve ganyan, mo lang. approve mo lang to, ayusin mo to. Eh, syempre, pag ikaw naman, lulong din. Si Romualdez, lulung din yan eh. Sa kapangyarihan. Diba? Lulong sa kapangyarihan, lulong sa kanyang, ako ang dito, ang hari. Ganon. So, alam mo yun, medyo pinipitik-pitik niya si Marcos na kaya ko to, kaya kong gawin to. Pero Kaya, dagdagan ko yan, ha? Dagdagan ko lang. Ina-acknowledge mo yung sinasabi ni Toby Chanco na, na si Romualdez at saka si Zaldico talaga to. hindi, si Romualdez talaga, Oo. Zaldico and Marcos, talagang ginagamit lang niya. Okay. Pero, it doesn't mean hindi sila masama, ah.
Nagkataon lang si Marcos, Weak talaga. weak, tapos umu-okay din siya. Sige, gawin natin yan. Kailangan natin yan. Yun. At Ako ano? naniniwala ako dyan. Okay? Pero dagdagan ko. Kasi posible ang nagmamanipula kay Bongbong ay yung mga nakapaligid. Pero hindi po pwedeng hindi kasama si Sandro sa arkitekto. Kasi sila yung tinaguri ang pork barrel kings eh. Di ba? So, malaki ang sabuatan. Kung hindi man si Bongbong, si Sandro, sila yung malaki ang insertions. Bukod sa insertion, may nabalitaan pa tayo yung allocables. Ayun pa, yung sa... Pero pabatiin muna natin yung bagong dating. Oo. Sorry kasi kasalanan ni Marcos lahat eh. Kasi siya agad eh. Naklakot ako eh. Alam niyo ano, simula general nila, hanggang ano, Bacoor. May nakakaraling eh. Karakol, lahat may karakol. Kuya, sorry late na ako ha. Ano daw? Karakol. Karakol. Nakakaraling na Ayun, linawin mo kasi iba dating sa labas eh. No? karakol. Alam niyo ano, Sa kalsada. parang gano'n. Lalo puro santo. Gano'n. Kaya. Sorry late na ako. Ano po pastor ha? Pakiayos kasi yung subtitle medyo. Nakamukha naman ha, malinaw ba? At ayun nga, idagdag ko lang doon, yung sinasabi ni Bay, sinabi din yan ni Amy Marcos bago mag-alalan na ang nagkokontrol ng desisyon ng lahat ay si Lisa at si Romualdez. Tsaka sinabi rin ni VP Sara yan. At sinabi rin ni BP Sara yan, Oo. at sinabi din ni Amy Marcos na maaga pa lang, bata pa lang, bulok na si Sandro. Ayun. So yung sinasabi ni Coach Oli, maaaring pwede din yun Oh, talaga. kasi sinabi ni ano to Merong bago si Master Judea, sinabi ni VP Sara, Oo. noong kampanya, nasa aeroplano sila ni Martin Romualdez, wala daw budget. Ayun. Ayun, sabi ni Martin Romualdez sa kanya, pag nanalo tayo, babawi ako. Yun pa. Babawi tayo. So mukhang maganda Oo. yung sinasabi ni Banat. Go. Yung bawi pala, babawiin sa kaban ng taong bayan. Oh, yun din ang At sinabi ni nagulat Bay. ako kay Sandro Marcos kasi hindi ko inaasahan na siya pala yung number 1 na may pinakamalaking punto na nakuha. Batang-bata pa eh. Ano, sa allocables to, Oo, yun nga. Ang liit-liit na population nila tapos sila yung pinakamalaking budget. Doon pa lang may mali na eh. And same thing kay Martin Romualdez. Kung mapapansin mo lahat ng mga constituents, alos karamihan, hindi naman lahat, nagre-reklamo sa kalsada. So ibig sabihin, saan napunta yung napakalaking pera Tsaka na now, nakuha? it makes sense Oo. kung bakit natanggal si Tebes, Oo. natanggal yung iba pang mga congressman, tapos siya lahat ang pumalit. Oo Kasi- nga eh. Kasi itong mga natanggal na to, Banat ba, ano to, malapit din to kay Martin Romualdez no? Mm. Parang ginawa nila, mga kurakot din tong mga to. Hindi pwedeng may ibang makikihati Dapat sa ako amin. lang. Kami na. Oo. Pero narinig niyo yung interview kay Sandro? Ito matindi. Pumayag na siya magpa-drug test. Talaga? Hindi nga. Oo. Executive session. Executive session. Bawal live stream, no? Bawal live stream. Yun ang problema natin dyan. Hindi, pero matindi yung yung meron lumabas na na kasi tinanong si ano ba yung pangalan nung nag-resign? Sa Adi, sino ba? Hindi, sa ICI. Si Babe Singson. Babe Singson. Tinanong niya daw si Sandro, sinabi niya, saan mo maganda dinala yan. yung insertion? Yun. Ay, delikado. Malamang yun ang naging dahilan. Grabe, sabi ko, yun ang dapat ilabas. Yun ang dapat Oo. sagutin. Hindi ko maintindihan kasi pumasok siya, nagpa-executive session, tapos sasabihin niya, sige, i-play nyo. Pwede nyo i-play. Di ba? Kung gano'n naman pala, ba't ka pa nagpa-executive? So ibig sabihin, pinili lang yung mga Pinili inilabas. lang ilalabas. Kaya nga kung talagang matapang ka, Sandro, blue ribbon ka humarap. Yun. Tapos Speaking of Blue Ribbon, ano nangyari dyan? Parang Wala wala na, no? pink ribbon na. Wala nangyari talaga to si Ping Lacson, no? Pink ribbon na. Pink. Ang yabang-yabang pa na, pagbalik ng Senado, babalik Blue Ribbon, isang beses. Hanggang Yung pa yun, no? Pasabog daw siya. Oo, ibig lang. Puro pasabog. Hindi pa Biglang natapos yung Naunahan Yung kasi pasabog siya niya, hindi nung pagbalik kasi nung Blue Ribbon Committee, biglang nagpasabog si Zaldico. si Zaldico, tapos wala na Kaya silang nagulantang counter. sila, no? Oo, biglang nawala na yung Senate Blue Ribbon Committee, ano? Natabunan siya. Hindi, no? O pero maganda tong tong pinunto ni Banat Bay patungkol doon sa allocables sa insertion. Insertion. Kasi may insertion, pero nung tiningnan yung yung mga proyekto na nailagay sa distrito niya, hindi tumugma doon sa insertion niya. Yes. Ngayon, ang sinasabi niya na hindi totoo yung sinasabi ni Zaldico kasi nga ito lang ang napunta sa proyekto ko. Pero nakalagay sa GAA yung insertion na yon galing mismo sa kanya. So legit talaga. Oh, legit. Ang ngayon, maganda yung tanong ni Babe Singson, saan mo dinala? Kasi malabo, 1/3 lang daw ng halaga ng mga proyekto na nailagay sa distrito niya, yung actual na dami ng insertion niya. Kaya ang tanong sa kanya, saan mo inilagay? Ang sagot niya, hindi totoong sinasabi ni Zaldico. Pero nasa GAA yun yung insertion niya Ganon din yung insertion ni BBM na 100 billion. Nasa GAA din Nasa yun GAA. Kinonfirm ni Ping Lacson yun So pinapaikot tayo, no? Parang Hindi niya gumagawa talaga sila ng sinagot, Oo. basically. Kaya nga kung papatunayan, ang dali naman ito yung tulay na napagawa namin sa insertion, itong tulay. Papagawa mo lang Ito, di ba? Wala, Ang hindi daming naman masama ebidensya. insertion Parang ganyan kay Pulong.
'Di ba? Nung tinanong siya, oh, eto, naglabas siya ng dokumento, pinakita yung picture, pinakita yung video, ganun lang kadali. Kaya lang, pinakita nilang pinagawa, yung sa Davao. China yun eh. Ang ano nga niya, partner, ang sinasabi nga ni ano dito ni itong batang Marcos na hindi totoo 'yan kasi makikita niyo sa listahan may mga proyekto na naka-allocate sa Davao. Hindi naman alam niyo naman kung sinong nakatira sa Davao. Yes. So parang sinasabi nila Hindi ako maglalagay ng maglalagay ng proyekto diyan, so peke 'yan. Kaya nga Misleading. Kaya nga halatang halata siya. Dun pa lang sa pag-volunteer niya na umatin siya sa ICI, bakit ka magbo-volunteer sa ICI mismo? Tatay mong gumawa diyan. Correct. Unang-una, advantage yan kasi parang sa sa basketball, home court Tsaka advantage. tatay mo, tsaka executive session Yun pa. nga Tapos sasabihin niya, ako nagbo-volunteer ako pumunta dito kasi gusto ko panoodin. Hindi, sa ka sa Blue Ribbon para Kaya magkaalaman. matindi example niyan. Halimbawa, yung barangay, 'di ba? May nireklamo mandurukot. Pangalan J. Guevara. Kunwari. Ano naman? May mandurukot doon, J. Guevara. Tapos ang ginawa nung tatay ni J. Guevara, sige, para malaman natin ng katotohanan, imbestigahan siya ng nanay niya. Yun. Tapos biglang, ano sa tingin niyo mangyayari? Ipapawalang sala si J kahit mininakaw. 'Di ba? Kampi Kakampi kasi yun, nanay yun mismo Parang ganun ang nangyayari sa ICI Gumawa ng investigating body, independent daw kuno. Tapos yun na mag-iimbestiga dun sa gumawa. Ano ba yun? Pero ang pathetic, no? Isipin mo, after 2 months, nagdedelikado na. Bubuwagin ng ICI. Yun ang nakakahiya doon. Yun ang ito ibinuo mo ito para sabihin mo sa Pilipino na may ginagawa ka. Tapos saglit pa lang mabubuwag na. Binuo mo itong komisyon na ito na hindi mo pala pinondohan. So mambubudol talaga ito, no? Pero papalitan daw mga abogado. Si Gadon, Trillanes daw si ipapasok. Pansis, tsaka si Claire. Si Trillanes, sasama na nila. Oh. Para talagang maganda Yung mga abogado yun. Kanin yun. Magsusuktukan Oo. Si Gadon, di rin naman abogado na yun. Wala na O, palang basta lisensya maingay, yun. pwede nang ilagay doon, kayo talaga. Kaibigan niya yun, si Palisis. Yung nakakalawa yung mukha nun eh. Hamarang palit ang pogi. Personal makla eh. Sinasabi niya daw. Galit na daw siya kay Lacson. Ano naman, kasi ano lang ko, nagulat lang kay Lacson na, ano pala, malambot. Ko, umiinit ng mata ko sa kanya. Pero kay Lacson na, wala ko makakwet na naman ako ha. Si Pink Lacson yan. Pink Lacson na siya? Oo. Kakamping, no? Hindi, alam mo ba kung bakit? May gift to Biometer. Oy. Alam mo kumbaga sa third Ako eye. malalaman niya kung biometer. Nalaman naman ko eh. May may aparato na ginagamit to eh. Baklameter. yung kasamahan nga natin, naamoy niya na hindi natin naamoy dati. Teka, sino yan? Eto, namin ko to eh. Nakay mo. Namin ko eh. Oh, secret Mga natin ganun yan. mukhaan, alam ko eh. Secret natin yan. Kapag kumakanan siya, Uy. Parang bako lang ako nito ah. Parang iba. Wala eh. Pagpak lang ah. Pero yun nga, yung kay Sandro Marcos, nag-volunteer daw siya magpunta rito. So, matapang daw siya. Pinalaki daw sila ng disente. Sabi ni ano yan? Ate Ate Claire. Claire. Pinalaki ng disente at matapang. Uy! Marap sa ICI. Alam mo, fake news si Claire. Ito obvious na obvious. Masama ugali nito Pinokus pa niya yun Nakita ko sa reels. Pinokus niya siya nung magandang Yung labi. Fake news si Claire. Alam niyo kung bakit fake news si Claire? At makurap ng kurap kasi to. Parang si J. Guevara, beautiful eyes ng beautiful eyes. Pero yung itsura niya dito sa nung humarap siya sa ICI, mga bossing, wasted, no? Parang di mo alam kung lasing, Yung puyat. eyebag, grabe. Kargado eh, no? Akala ko ako na yung pinakamalaking eyebag sa lahat ng mga Pilipino. Tinalo ako ni Sandro dito. Titingnan niyo yung eyebag niya yun. Panay ang kurap. Tulala, Naman nagbo-beautiful eyes lang. Ganyan yung anak ko dati. Hindi, alam mo coach, alam mo yan, pag puyat, yung mata mo tuyo eh. Mapdi. Oo, so pikit ng pikit yan, baka tamang pikit. yun ang Ganun no? Uy. ngiwi-ngiwi na rin, ano? Lunok ng lunok. Hindi nang umingiwi, gumagano lang. Papunta na dun eh. Papunta na rin dyan dun. Pero ang tapang pala nito, no? Paano naging Matapang matapang to to? pag dating sa corruption, pero sa drug test, wala, no? Walang katakot-takot. Papadrug test na nga yung basta Executive ICI, session. executive session. Na drug test. Hindi, sa pagharap sa ICI, matapang siya. Pero sa hair follicle, Yun ang Pero alam nyo, mali yung sinabi ni Claire ha. Maling-mali. Doon pala kita nyo, fake news na si Claire. proud daw. Na pinalaki daw ng maayos to. Yes. Hindi na ba ito pinalaki? Pinaliit. Pinalaki daw ng tama. Maliit pa rin hanggang ngayon. Ano Sabi ko nga pinalaki? Coach Oli, pinalaki daw to ng tama. Hindi. Alam ko, Baka pinalaki may tama. Kasi kung pinalaki ng parang tama si Sir yan, Jack, may tama din. Malama lang, Ito meron si Sir matiloko Jack tayo. talaga, pinalaki tong may tama. Malama lang, mas matiloko kay Marcos. Oo naman. Hindi, sa atin na lang magpa-interview si Sandro. Yan. Kung talagang matapang siya. duduguin niya. English yan. Kahit na, mag-Inglesan kami. Oy. Marunong naman ako pag marunong ang kaharap ko eh. Uy! Yun. Diba?
Iba tayo Hindi dyan, talaga, kung talagang matapang si Sandro, harapin niya yung kung ano yung mga itatanong natin. Magpa-interview siya sa atin. Kahit Nga. Zoom. di ba? Ikaw, ibig sabihin dito, iniimbitahan mo siya. Iniimbitahan natin Eh dito siya. sa ICI, nagkusa siya. Yes. O kung halimbawa, ikaw, ako nga, sabi ko nga bahay ko. Pumunta ka rito para makikain. Hindi ka naman nagsabi. May papakain ba ako sa'yo? Yun ang problema. Wala. So ganun din dito sa ICI. Pumunta siya dito sa ICI nang hindi naman siya iniimbita ng ICI. Ibig sabihin, yung ICI walang nakahanda na itatanong sa kanya. Correct. Oo. So anong klaseng pagyayabang yan? At dapat ilabas nga yung sinasabi kanina ni Bay na saan ginamit yung insertion. Yung sa Wala insertion. hindi na pinakita yun Oo. Simple rules of life, no? Don't Mag-iingat. go uninvited. Pero siya nagpunta siya, walang paalam. Malabo, parang ilagay natin doon sa setting na sa setting na korte. Pwede bang pumunta ka sa korte ng basta-basta, tataas kami ka na magsasalita ka? Kuya, kasi alam mo ba ginawa niya yan? Anak sa naman Helen. May power yan. Alam niyo ba yung kasabihan? May kasabihan na sa Pilipinas na humihiram ng tapang sa alak. Ito si Marcos, si Sandro, humihiram ng tapang sa kapangyarihan ng tatay. Oo. Kala ko Sabi sa niya, ano di ba? My mentor is my father. Yan. My inspiration is my Oo, father. yung galing. Ay, saan kumuha? Kung ba yun? English Ana, na. talagang may English na yun. English na yun. Bira lumabas yun, magpapasko. Ulitin. Mag-birthday pa naman. Ulit, Ano ulit, sabi? ulit. Ano sabi? My father is my inspiration. Oh. Ayun. My father is my mentor. Oy, Oh, ano di ibig ba? sabihin ng mentor? Yan ba yung malamig sa bibig? Yung Mentor sabi yun. ng tatay niya na, nak, nakawin mo ang lahat. Yun! Sumusunod sa tatay pala. Pero sinabi, Oo. sinabi niya yan ha, pero nung nakita niyo may isang interview yata, yung video na hinalikan siya ng tatay niya, pinunasan niya. Nandiri siya. Pinaligo eh. Nandiri. Oo. 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 Pero Yung kasi amoy, pag amoy. puyat ka, ano ka, parang napapasok ka sa ano. Oo. Sabi nila, yung mga nagpupulburon daw, pag naanuhan ka ng tubig, parang kang napapasok. Hindi, mali naman siya. Hindi naman pinunasan. Di ba, sir? Oo, mali. Ginano lang. Oo. Trickman. May naiwan pa. Oo. Sayang na sayang. Sayang. Pero ano, dito sa Pilipinas kasi seryoso, no? Yung humihiram ng tapang sa kapangyarihan. Kasi dito sa Pilipinas, yung mga padri-padrino, ito yung isang bagay na dapat mawala eh. Kasi karamihan sa mga tao, nag-name drop ng mga tao, usong-uso yan dito sa Pilipinas. So sana mawala ito. Pero kung isa yan kasi sa mga korupsyon eh. Isa sa part ng korupsyon sa Pilipinas. At sabi nila matapang daw si Sandro Marcos. Matapang, siyempre, dahil yung tatay mo nagtatag ng ICI. Yung father mo ang naglagay ng mga tao dyan. Mas magandang pakinggan or mas magandang sabihin matapang ka kung ang pinaglalaban mo yung katotohanan. Di ba? Hindi yung pupunta ka dyan, alam naman natin na yung ICI na yan, ginawa lang para pagtakpan yung mastermind. Eh wala, alam na ng Pilipino yan. Hindi nyo maloloko mga Huwag kayong Pilipino. mag-alala, hindi naabot ng Pasko yan. Uy, Sabi nga. Bakit? Magsisiresign na eh. O, kala ko, Akala ko nagbabanta ka eh. Balita raw, may mag-resign pang isang... So ibig sabihin sinasabi nila na pag magpapasko may mga makukulong parang iba no. Magpapasko mabubuwag yung ICI na dapat. Ililibing. Oo. bakit sila Ililibing na nagre-resign? ICI. Dapat dinintay muna nila yung bonus. Paano nga magre-resign? Wala nga eh. bonus, wala nga sila. Sahod Si nga, Magalong wala nagre-reklamo Kaya eh. pala nagre-resign. Para kang ang pinapasok sa eskwelahan nang wala kang baon na binigay. Mag-aaral ka ba mabuti nun? Bad trip yun. Wala. Di ba? Oh, kaya nga yung pagpunta naman nito ni Sandro diyan sa ICI, meron din ako nababasa sa social media, inahalin tulad nila yan sa isang, halimbawa ako estudyante, pupunta ako, pinatawag ako sa principal's office, tapos yung principal, nanay ko. Oo. Di ba? Parang wala eh. Wala eh. So ito ang sinasabi nila, ito reaksyonan nyo mga banateros. Ang sabi ni Claire Castro, si Sandro Marcos walang tinatago. Nagpunta sa ICI eh. Si Pulong tumanggi. Oo. So buntot mo, hila mo. Kung Ganito ano kasi. yung ginagawa mo, yung repercussions nun, Oo. ikaw ang mananagot. Ano sabi niyo diyan? So ibig sabihin, mas mataas na ang ICI kaysa sa Supreme Court. Ganon. Parang ganon ang gusto nila sabihin eh. Jay, ombudsman at saka DOJ. O, ombudsman kapag ikaw hindi ka sumunod sa mandato mo, tapos DOJ kapag may kriminal kang ginawa, may krimen kang ginawa na kriminal. Yung Supreme Court kasi ano yan? Hindi, parang ang Tataas gusto taas kasing iparating ni Auntie Claire, Tataas na na kapag ICI. pumunta ka sa ICI, malinis ka na agad. Hindi. Parang ganon yun talaga. Hindi kasi yun nga. Yun ang pinapalabas Yun talaga. ang purpose ng ICI eh. Ang purpose ng ICI lahat nung matatapang na tawag dito at humarap at i-clear nila. Tapos na. Ano yung clear Kaya yan? masama nga dyan, ang nagbuo nga niyan, ang nagbuo niyan, nagpondo niyan, ang namili ng tao dyan, tatay niya. Si Marcos Jr. mismo. So, ikaw ba? Ikaw na nga yung nagbuo ng grupo na yan, tapos ilalaglag pa nila yung anak mo. So, malabo yun. Oo nga. Parang nangyari kasi, Go, Coach Olia. ikaw yung ikaw yung gumawa ng krimen, tapos ikaw din ang nag-imbestiga. Parang ganun lang nangyayari. Tsaka may dagdag ko, bukod doon sa tatay niya yung gumawa ng ICI, kasi ang punto ni Claire doon, siya, matapang, sumunod, nagpapunta sa ICI.
Eh bakit yung ibang mga inimbestigahan naman pumunta sa ICI ng kusa? Eh bakit si Pulong? Nagkusa din naman magpa-drug test. Bakit ito ayaw magpa-drug test? Yan. At ang dami ring nagpa-drug test. Even yung mga tuta nila sa Senado, na si Tuta to, at saka si Pinky Lacson, nagpa-drug test din yan. Bakit? Kung sino yung pinagbibintangan ng adik ayaw magpa-drug test. Yun lang. Diba? So, ang punto nyo pag wala kang kinakatakutan, bakit hindi ka magpa-imbestiga? Eh ganun din. Kung wala kayong kinakatakutan, bakit kayo magpa-drug test? Tama. Yan nga. Tsaka kung wala kang kinatatakutan, bakit ka nagpa-executive session? Kung wala ka palang itinatago. Kaya kinukumpare pa si Sandro Marcos kay Pulong Duterte. Kilala naman natin ng mga Duterte mula noon kung gaano talaga katapang yung mga yan. Sa yung tapang kasi inilulugar. Hindi hindi sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras patapang ka. Ito mga Duterte marunong gumamit ng tapang eh. Alam nila kung kailan ilalabas yung tapang. At etong si Sandro Marcos, medyo pag nakikita natin nga, kumikenting-kenting pa eh. Oo, nasaan ang tapang doon? Mag-fire follicle test muna kayo. Then sabihin nyo sarili nyo na matapang kayo. Kaya sabi ng Grabe, no? kaibigan ito eh. Granado si Judea, no? Porkit bago yung ano niya. Alin? Yung tuxedo. Bago. Sana Sana all. Actually, sinuot ko na eh. In advance ko na eh. Mang Boy Abunda nga eh. Tayo Pero sabi nga nila, ano daw? Dali, patayin natin, no? Makita naman. Mang Boy Oh. Abunda. Ay, tas tumabi ka na doon kay Ma'am Hana. Tama na. Hindi ko napagtanto na kalbo na pala si Atty. Sal. Ano sabi mo? Oo. Pero ito kasi dugtungan ko lang na maiksi. Ikaw ba naman? Maiksi Maiksi lang. Graduin mo. Pupunta ka sa isang gera na alam mo na lahat ng baril nakatutok sa'yo. Katangahan yun. Ambush yun. Ambush yun. Ambush Kalokohan talaga. yun. Oo. Yung hindi, tsaka open naman si Pulong eh. Sinabi naman yun ni Pulong na I'm open for investigation. Hindi naman niya sinabi na pupunta ako dyan eh. Sinabi niya na open ako for investigation. Yung ICI, magpadala sa kanya ng request para sa mga documentations ng mga projects niya, papadala niya ron. Pero hindi ako haharap dyan. Tama din kasi, wala naman talagang kwenta yung ICI. Walang lakas eh, no? I mean, hindi naman, wala. As in, hindi nasasakop. Wala. Hindi pwede magsubpina, hindi pwedeng mag-contempt. Wala talaga. Yung ICI parang ano lang, PR lang yan, for optics lang. Kasi meron namang ombudsman eh. Kung talagang merong katiwalian, etong si Pulong Duterte, hahamunin pa kayo niyan, yung ombudsman, kasuhan niyo ako. Di ba? Andun eh, may ombudsman tayo. Ano to? Anong klaseng ano na nangyayari sa Pilipinas? Moro-moro na lang yung investigasyon. Di ba? Pagturo sa pag-iwas sa droga at saka paggamit ng pera, magkadugtong talaga yun. Hindi mo pwede paghiwalayin yun. Kaya yung drug symposium na meron din silang seminar para doon, paano ka mag-handle ng pera. Pero parang may mali, no? Yung pasimuno dito nakakulong. Yung nagnanakaw sa gobyerno pag-alagala. Yun, ang Ayun na problema. nga. And speaking of speaking of corruption, zero corruption sa Kingdom of Jesus Christ. Ito sa OVP, kamakailan na nag-issue ng panibagong ano ba to, yung COA findings. yung tinatawag nila diyan yung unmodified opinion. At sa dulo noong financial audit ng OVP, nakalagay no finding of wrongdoings. Pero kumakalat sa social media, mga bossing, yung parang kasi ang budget ng OVP wala namang 1 bilyon. Oo. Pero sinisilip nila yung banat bay, CCTV na parang 200,000 ang isa, computers na 300,000 ang isa. Kasi yun yung pinapaikot ng mga dilawan ngayon eh. Wala silang comparison Kumbaga maganda sana kung magpakita ka ng halimbawa yung CCTV ni Inday 200K tapos yung CCTV ng halimbawa DepEd 10,000 lang. Di ba Ayun, yun meron napasyan sana. tayo doon. Pero dito propaganda matindi para. Tapos tingin mo bakit Hindi ganito kasi ginagawa alam mo nila? ganito yan eh. Ha? Itong mga pink, mga kakam-pink. Nahinto ka doon. Muntik ka na. Bigla ako nabasa SMNI. So kailangan, yung mga kakam-pink, di ba? Kasi alam nila na bagsak na si Marcos. Alam nila yan. So, alam nila na bagsak din si Romualdez. Di ba? So, talagang matinding kalaban sa 2028, si BP Sara. Yes. So, susubukan nilang tibagin yun. Kaya ang concentration nila, si BP Sara Duterte. Hindi ang Marcos. Ang matindi nga dito, yung sinasabing motor vehicle, akala nila motorcycle. Kasi 1.2. Sa katunayan, mababa na yung 1.2. Oo. Kasi yung nakita nyo yung mga truck ng OBP, mababa na yan, ha? Yung 1.2. Ang akala kasi nung iba, lalo na yung bayit ng Canada, bayit ng Palsis. Dilawan. Oo. Ang akala nila, motorsiklo yun. Motor vehicle daw. Oo, kaya namahalan sila. Siyempre, pagka talagang gusto mo manira, sasabihin mo yun. Ganun katanga tingin nila sa Pilipino. Yung laptop naman, bakit daw 300? Ang MacBook,
mas mahal pa daw. Hindi naman po kasi yan katulad sa DepEd na tigi isang laptop ganon. Hindi, pag sinabi mong yan, kasama na dyan yung server, System kasama naman. na yung system dyan. Kasi nga remember, 2022 4 lang ang satellite office ng OBP. Ngayon 10 na. So in-upgrade lahat yan. Hindi ka naman pwedeng maglagay ka lang ng isang laptop dyan para sa buong opisina na yan. Hindi pwedeng ganon. May kino-connection yan. Pare, bibili ka itigi isang laptop, 10. May server yan na nakakabit. Hindi yun simpleng ganun lang. Kaya doon mo makikita na grabe naman itong mga pink na ito. Talagang para lang makapagpakalat ng fake. Baka At kailangan ano? nila yung CCTV, yung katulad lang na na-access mo. One CCTV, to one ma-access cellphone. Yun, mura talaga yun. Oo, mura talaga yun. Yung ginagamit ni Jay yun eh. Oo. Pagka dire-record niya, ganun. Pero, ibang usapan, banat ba? Pagka yung CCTV na buong system, ano? Oo, buo yan. Merong ano yan eh. Hindi naman yan, opisina yan eh. Alam naman maglagay ka ng ordinaryong mga CCTV dyan. Oo. Tsaka mga nasa magkano ba yan yan? Yung sinisilip nila. Yung CCTV, 200,000 yung isang Total, system. yung lahat ng total. Hindi ko alam. Hindi ko naman alam. May reservation pa lang ngayon. Hindi, Nag-review meron sana ako. Hindi, meron yan nakalagay eh. May exam pa lang ngayon. Hindi mo naman sinasabi. Meron kasi nakalagay yan. Ang punto dyan, bakit nyo sinisilip yan pero yung 51 billion ni Sandro, hindi. Ayan. Magkano lang naman yan eh. Oo. Diba? At naka-audit naman, nakakita naman natin. Yung nga lang, tanga yung iba na imbis motor lang ang ano nila dun sa vehicle na yun nga si Bahit ng Canada. Oo. Yung motorcycle ginawa nilang ano. So isang ano siguro alam din nila yan eh, nagtatanga-tanga lang sila. Hindi nila alam, Propaganda hindi nila alam lang. yan. Alam Matanga nila. yung mga yan eh. Palagay ko, abogado. Alam nila yan? Abogado ka. Alam mo naman siguro motor vehicle. Pero alam nyo, Alam nila yan, talaga sinasadya lang nila yan. Wala silang karapatan Moral pumuna. ascendancy, no? Kung bulag sila doon sa may disallowance ang Office of the President's kalahating bilyon. Hindi sila nagsasalita. Kalahating disallowance. 494. Yes, kalahating ha? Disallowance. bilyon. Ang notice of disallowance ng OVP, nasa 70 million lang. Ha? Ito yung ngayon pa rin na Paano mo, hinahalhal nila. bago mo pinapuno yung 70, doon sa kalahating bilyon, may problema ka lalo't abogado ka. Lalo abogado kang bakla. Oh, grabe ko naman. Makla. At ito Makla. di hamak na mas malaki, di umano yung insertion ni Auntie Claire kaysa dyan. Insertion niya. Yan, declare. Merong mga Ano insert dun? Hindi, merong mga nagsasabi, kaya nga sabi ko di umano. Oo. Kaya ginamit ko yung katagaan na yun kasi may mga lumulutang na merong ano si Auntie Claire na 2 billion. Ipondo. Meron. Ha? Kung totoo man yun, Hindi, basta ang alam ko, yung opisina nila, corrupt. Sabi ni Mike Abby, corrupt yung opisina nila. Wala eh. daw yung 50 billion. Oo, may nawala daw ng 50 million. Paliwanag lang natin yung disallowance. Ibig sabihin yan, kulang ng dokumento, maling proseso. Ibig sabihin, yung office ng presidente, 400 plus, 498 yung disallowance. Yes. Ayun. Magtataka ka, hindi nagsasalita ang mga kakamping. Okay? So hindi nagsasalita yung mga kakamping tungkol doon. Saka nakakita nun, tapos ang iisipin pa nila, yung OVP na amura na ng budget, ang baba na ng budget, tapos maayos. Di ba? Unmodified. Oo. So ibig sabihin, maayos na ginamit. Oo. Saka nakakita ng ganon. Parang ano, sa Tagalog niya, parang maanumalyang paggastos. Parang ganun Saan ang napunta? nilalabas nila eh. Saan napunta? Even COA is saying no finding of, Of wrongdoing. Dito, walang problema. Oo, Hindi naman fina-flag ng COA eh. Yung listahan na yon ng mga procurement ng OVP. Mas magaling pa sila sa COA, no? Wala naman sinasabi yung COA na may maling, mahal ito, overpriced ito. Wala sila naman nagbibigay ng ano eh, ng parang idea na sobrang mahal naman. Wow, sana all. Merong 200,000. Hindi, ngayon, ang inaano nila dyan, pag sinabi mo na, sinabi nga ng COA na walang ginagawa si BP Sara na anomalya eh. Sasabihin nila, hindi, may tao yan yung, ano, yung vice president sa ano, bayad yan ng COA. Ganun ang pinapalabas nilang mga kakamping ngayon. tsaka na ano yan, napakababaw. Ang daming mga billion-billion ngayon na katulad na lang yung 241 billion national budget. Oh. 'Di ba? Ba't hindi nila sinisilip? Yung isusole, yung isusole na 89 million ng PhilHealth. Billion pala, 89 billion. Ang sabi, ibabalik daw yung 60 billion. Hanggang ngayon, hindi pa rin pala na ibabalik. Hindi pa na ibabalik. Oo. Hanggang sa Korte Suprema na yung ano, Nag-uutos. nag-uutos na. So bakit yun, hindi yun isinisita ng mga kakamping? Kasi nga, talagang wala. Tinatarget talaga nila si Pipi Sara Duterte. Pero dito sa ginagawa nila, nakikita dito na bababa talaga yung standard nila. Kaya hindi manalo-lalo yung kanilang mga politiko, yung kanilang mga kandidato. Kasi all out sila, no? all out sila. Kasi sila, kung mapapansin mo, okay na sa kanila yung okay na eh. Sa mga Duterte, bumibili ng mahal pero tumatagal, kalidad, pero napapakinabangan ng mga empleyado, hindi ninanakaw. Natatandaan niyo pa ba yung tagline ni Pangulong Duterte? Yung sabi niya, I don't care if I burn in hell as long as the people I serve
will live in paradise. Ganun ang uri ng paninilbihan ng mga Duterte. Kahit bumili tayo ng mahal na yan, basta masisiyahan yung mga tao, maserve ang purpose sa pangangailangan ng mga tao, okay lang. Kaysa kinukurakot ng gobyerno. hindi pa nga siya Ganyan ang uri ng pamumulitika at pamumuno ng mga Duterte. Kaya hindi nila kaya na tapatan, hihilain nila pababa ang mga Duterte. Kaya walang mangyayari. Kung titignan mo nga yung nasa listahan na yun, Oo. mga partner, ano pa nga siya eh, tipid pa nga siya eh. Tipid. Kasi di ba, ang gagaling din talaga ng mga Duterte supporters, lalo sa Research. Facebook, pagdating sa pagre-research. Oo. Naglagay sila eh ng mga comparison eh. Yes. Mantakin mo, merong ahensya ng gobyerno, 2 CCTV system, 1.1 million ang isa. Oo, nakita ko nga yun. Mas mahal pa yun doon, di ba? Samantalang ito, pitong CCTV, 200 parang plus na. lumalabas 200,000 ang isa. 200,000. So namamahalan na sila, pero yun, hindi nila Yun nga. sinisilip. Oo. Yung isa pa nga sa may DICT, parang isang system lang kasama yung door access, Oo. 46 million. Di ba? Oo. Saka yung purifier, partner. Purifier, 179. Ang mahal naman ng purifier na yan. Pagkita-kita ko, meron pang purifier na nagkakahalaga ng 1 milyon pala. Pati air condition. Oo. Akala nila, split ang mga, basic na mga split type lang itong mga air conditioning na ito. Oo. Grabe, no? I mean, pag nakikita mo ngayon dyan sa social media, ang nagsasalita, puros mga dilawan, no? Yes. Walang loyalista nagsasalita. Isa lang loyalista kung nakikita nagsasalita. Si Gadon lang. Sige, doon lang. Oo. Saka ito idugtong ko lang doon sa pamumuno ng mga Duterte. Yung Duterte, pinapasarap nila yung buhay ng mga nasasakupan nila. Samantalang itong iba na pinagtatanggol nila, ang pinapasarap lang nila yung mga buhay nila, yung mga sarili nila. Tsaka isa rin, Ayun, nilang, mapapansin ko. isa rin din dapat nilang silipin ng mga dilawan tsaka kakamping na yan. Yung eto talaga grabe kasi hindi siya part ng gobyerno. Yung sa onion, sa sibuyas ni Lisa. 'Di ba? Yung sa bigas, pati kapatid niya kasama. So yan ang mas masakit kasi hindi yan, mas lalong mas masakit kasi hindi yan parte ng gobyerno pero nakikinabang Oo. ng pera natin. Wala rin tayo narinig na reklamo sa kanila or kahit malang sabihin nila na dapat imbestigahan ng ICI yan. Wala. Yes. So talagang napakabayas. Nakatutok lang sila sa mga Duterte dahil alam nila na isa rin, na yun talaga kalaban dito sa nila. usapin na to, mga bossing, dyan sa usapin ng yung parang advice merong advice yung, kasi yun yung hina-highlight nila na kesyo may nakitang mali at merong advice o recommendation yung COA. Pati pala Office of the Vice President, yung kanilang yung kanilang audit, may ganun din. Yung Office of the President, meron ding recommendations Yes. ang hindi lang sa OVP. At ganun pala talaga ang COA pag nag-audit sa mga ahensya ng gobyerno. Hinahanapan talaga nila ng, kumbaga, yung system mo okay na eh. Oo. Pero kung may improve pa, nire-recommend namin na ganito. Parang mga supporting documents Oo. ba? Na Parang kapatunayan. halimbawa, meron kang ng pinakita na liquidate mo naman ng maayos. Pero trabaho ng COA na maghanap ng butas sa system mo para ma-improve pa yung system mo. Yes. Alam mo, Boss Dada, sa totoo lang, hindi naman nga dapat siya pinag-uusapan tong mga yan eh. Oo, maliit. Pinagugulo lang talaga nitong Yes, Dilaw. palagay ko. Talagang ginugulo nila, babahuin nila. Diversional. Gusto nila mabaho si BP Sara. Kaya lang, sayang yung bayad sa kanila. Bakit? Bagsak pa rin ang ratings Yes, ni 24. Marcos. Lowest. 21. Lowest. 21%. Si Sara, mataas pa rin. Uy, sabi ni ni Llamas, Alam mo to si Nalalaos na Llamas, daw sila. lahat ng sinasabi nito, mas may Hindi ko utak kilala yung isa Llamas eh. na yan. Anong itsura niyan? Yung mo. Yung pagka-interview lagi, RC? Ni RH. Ni RC. RC Ote. kamukha nito. RC Ote. Kalbo din ba, kalbo? Pero yun, tinan mo, hindi epektibo. Kaya focus lang tayo kasi sinisira nila, pinapalabas nila, hawak nila media, karamihan ng mainstream media, kaya nga nagkakagulo na yung media, sila, hindi pala nagbabayaran. Oo. No, pero wag natin pansinin kasi nagsalita na yung taong bayan, Yes, mababa dito pa nga- rin yung ratings eh. dito nga- Kaya wag tayong papadala dun sa ingay nila. Tuloy lang Yes. tayo. The more nilang binabanatan si BP Sara, for sure magiging presidente si BP Sara. Ang tanong na lang, gaano katagal? Yan. Kaya nga Kaya mo natutuwa, na antayin no? mag-2028. Kaya mo Ako na. talaga, Si Marcos Manong resign Chavit, talaga ako eh. Mag-aaway kayo ni Manong Chavit yan pagka hinintay pa yung 2028 election. Pero sa akin, ako natutuwa ako mga partner kasi nakikita natin dito na nakikinig na yung taong bayan. Nagpa-participate na yung taong bayan. At nakikita natin na hindi na naniniwala sa kanila. Dahil yung resulta ng survey nakita natin. 24. Oo, So, nakita natin. ilang percent ang undecided? 42%. 42% ang undecided. Actually, may 20. paliwanag yan. Sige. Kasi nung nag-announce daw si Marcos ng mahiya naman kayo, tumaas siya.
Baka high siya. High. Mataas. Hindi, tumaas talaga. Alam ko, Tumaas. tumaas yung tao. Tapos yung August, nung nakita nilang wala namang nangyayari, doon bumagsak bigla. Expired, nag-expired. Oo. Oo. Mabuhay. Pero yung banat nila kay BP Sara Duterte, stable lang. Oo. Kahit anong banat nila, hindi gumagalaw. Yes. 2 points, 1 point, gano'n lang ang galawan nung kay BP Sara Duterte. Ngayon, sabi ng iba, pinipersuade daw nila ngayon yung Undecided. undecided. Kaya todo-todo ang banat ng mga pink kay BP Sara Duterte. Ang target nila yun, ngayon. Undecided. yung undecided. Ang nagkakamali sila, hindi naman nila kalingwahe yun. Kaya in the long run, siguradong babagsak din itong pink. Kasi ang problema, the way they do it is manira kay VP Sara Duterte. Ayaw ng mga Pilipino yan. Yung sisiraan mo yung nasa taas, lalo na alam nila Duterte, hindi. Kung gusto nilang bumango yung pangalan ng pink, ayusin nila yung pamamahala. Kaya nga sa totoo lang, mas tama pa yung ginagawa ni Lenny ngayon kaysa doon sa mga Nananahimik, kasama ano? niya Oo. na nagko-concentrate lang dito sa Naga. Pag naayos niya Naga, tingnan mo, kusang aangat yan. Hindi, ang ginagawa ng mga pinklawan, magkakasama na sila dyan, si Bayot Palsis, si Llamas, Hidarian. si Hidarian, yung si Mark, yung kaibigan mo. Kaibigan ni Oli yun. Model, si model. Si Mark, at saka yung yung pa-English-English na kala mo may laman ng utak pero wala naman. Si Si Chris. Esguerra. Si Esguerra. Oo. Oh. Pero alam mo maganda kay Darian. Mm. Maganda siya? Realistic. Realistic kasi sinabi niya mismo, at inaamin niya na malakas talaga si Sara. Yung iba in denial eh. Inaamin niya malakas talaga si Sara. Yan ang sigaw ng taong bayan ngayon. Talaga may naninira ba kay Pacquiao ngayon? That's correct. Tama, dutuwa ko yung kay Coach Oli. Ang suggestion ni Darian, magsama-sama yung mga Pinklawan, Dilawan, tsaka Pulawan para tibagin ang mga Sakay sila ng bus, Oo. i-drive nila sa bangin para mabawasan lahat. Pero ang teorya ko dito, mga partner, May ano teorya si yan eh, RJ, Bigla ako sumisilip, nakakagulat dahil ka. dahil siguro sobrang lakas ni BP Sara, hindi nila kayang labanan ng one-on-one. So ang mangyayari dyan, nagkampihan yung pula, tsaka pink. Papabagsakin muna nila si BP Sara ngayon, tsaka sila maglalaban. Nakabulat. Oo, doon sila mag-ano. Pero Kasi, alam mo mali yung style na yan eh. Kasi ngayon nasasagot na. Darating yung 2028, kung aabot pa, darating yung 2028, nasagot na lahat ni BP. Tapos na lahat, immune na yung tao sa banat sa kanya. Nasagot na yan eh. Nasagot na yan. Kaya pagdating ng 2028, siya, oo. Kaya nga mali yung style na banatan natin yan. Unless katulad nung kay Binay. Yung kay Binay na binanatan simula pa lang. Kasi alam naman natin na talagang may baho dun sa Makati. Oo, madilim. Oo. Hindi, totoo naman eh. Sa Davao, Maitim ang budhi talaga. maingat sila dyan eh sa Davao. Hindi, wala ka masisilip eh. O, kahit anong banat mo ngayon, wala na. May immune Totoo yung yan, tao. Speaking of yung masisilip, kasi kung titingnan mo, sa Ilocos Norte, dalawa na naging presidente. Pero tinan mo probinsya nila. Sabi ni Manong Chavit to mas mayaman pa ang Ilocos Sur kaysa sa Ilocos Norte. Dalawa na naging presidente dyan. Oo. O sila din ang mga gobernador at kung ano. Pero ang nakakagulat dun yung may pangarap na maging presidente. Oo. Si Ontiveros. Uy, palmukha mo. hoy. Grabe sa baba, ano? Sa baba siya. 2% Eh, ata si pangarap pa lang Risa yun. eh. Nasa baba na siya. Eh, pagka sinabi niya na tatakbo siya, baka tumaas yun. Ba? Pwede, pag tumawag siya ng witness. Oo, ayun lang. Pag Mahilig nagbayad, sa witness yun eh. baka magbayad ng witness. Pero kung ako kung ako ang political advisor ng Dilaw, Tama. hayaan na natin si Sara kasi untouchable na, hindi wala ka na magagawa eh. Ang i-focus nila yung vice president. Tapos hawakan nila yung Congress, pa-impeach nila pag naging presidente. Ang uupo yung vice president. Kasi Oo. hindi mo kakayanin si Sara kahit anong baligtad mo ngayon. O sige, pagdating sa vice president, parang ito si Coach Oli, binibigyan ni Coach Oli ng ano eh. Mananalo pa naman si Inday. Eh, baka mamaya dayain na ng vice president, maglagay sila ng vice president. Ay, wag niyong pakinggan sinabi ni Coach Oli ha. Oo, mali yun. Totoo lang. Oh, relax lang ah. Hindi, tinutulungan mo na sila eh. Nahawakan na eh, no? Pero vice president, sino bang tumutunog? Kasi presidente, gusto tumakbo Ako niya. yan, Marcoleta ako yung bombo yan eh. Yan ang O si Rocky, nakikita mo. Ako si Pastor. Gusto ko si Pastor. Wala. Oo, no? Oo, pwede. Wala lalaban kayo Marcoleta kaya bombo ko. Hindi mo pwedeng wala lalaban. Meron Walang, dyan. kung Sa kabila nga eh. Dito sa Duterte side, sure tayo eh. Sa kabila, sinong vice president niya, no? Sinong vice president ni Mickey Mouse? Alam mo lang. Puro wala talaga maisip kung sinong Wala sa kabila eh. Si Torre. Torre. Si Torre din gusto tumakbong presidente. Sorry. Ang problema, baka pati ang Hindi, ano pamilya niya, masasabi hindi niyo bumoto kay sa kanya. Vice President si Tulpo daw? Si Rapi? Ako, Sa tingin niyo? O, ikaw nga? Ako kasi may problema sa yan eh. May alam ako sa nangyayari sa community namin. Saan ulitin mo nga? Wait. Vape. Vape. Oo. So, una, kinakailaman niya.
Nang ano na, nawala eh. Ano to? Oy, marami siyang pinakailaman na biglang nawala. Una, yung smuggling PCSO. sibuyas. Nawala. Tapos yung sa PCSO, yung araw-araw may nananalo doon sa loto, linggo-linggo. Saka hindi siya consistent. Yan. Hindi siya consistent eh. Kung walang malakas na mga kalaban nila, si ano eh, Kalioki. Meron pang isa. Sa Vice President, si Vico Soto naman daw. Malabo eh. Bata pa Si yun, Vico, bata pa bata yun. pa eh. Hindi pa pwede. Di ba ba pwede? Bata pa. Tsaka kaso wala na, nanahimik, sinira na siya ng tito niya. Nanahimik din si Vico, no? Maingay siya nung una. Eh tapos wala biglang na, nawala sinira nga siya ng tito niya. One Parang hit. si Sandro lang yan, maaga. One hit Bata pa. pa lang, bulok Hindi, na. ang One sinasabi hit wonder. nila si Erwin, dahil pag si Tulfo tumakbo at natalo, wala na posisyon. Takbo muna si Tulfo senador, si Erwin anyway kahit matalo, senador pa rin. Kaya ganun. posible, since Tulfo din naman, ang plano nila ay si Erwin. Hindi, si Remulla daw eh. Pero Remulla, pwede John si, P. si Erwin. Kasi kaya niya eh, kung nagawa niyang ibendalo, pwede niyang ibenda Comelec. Pwede. Di ba? May punto, may punto. Pero may tanong ako, kuya, mga kuya ko. Ano yun? Di ba, alam naman natin yung comment, nag-bias eh. So, ngayong 2028 pa, may power pa rin ba yung mga Marcos sa comment? Oo, sila yung sitting eh. Oo. Ako nun? Kaya kayang-kaya pa rin nilang So, babawasan pa rin. manipulahin yan. Pero may power na sa kabila kasi hindi na incumbent eh. Papaltan na eh. Oo. So, hindi katulad ng midterm election, malakas talaga yung incumbent president. Ito, magpapalit na eh. So, posibleng matakot siya at pati yung mga congressman baka magbibitawan, dilipat-lipat na isa-isa kay BP Pero Sara. presidente kasi Correct. mahirap dayain ng presidente. Kasi kung matatandaan mo, unpopular din si Pangulong Duterte noong 2016. Tinry nilang dayain pero hindi nila kayang dayain pag sobrang laki nung Yes. noong boto. Eh alam naman natin si VP Sara, nag-garner siya ng pinakamalaking boto sa history ng eleksyon at 32 million. Eh marami pa diyan yung mga undecided. Nakita yung corruption ngayon. Kung lahat talaga Pero kuya, ngayon lahat ko papalo ng ano yung 51 million eh. History. Oo, palagay ko din. 51 Hindi, yun na million. yung, kaya ngayon yung panawagan natin na walang power ang COMELEC, mangdaya, kapag overwhelming talaga yung boto na ibibigay natin kay VP Sara. Ang mano pa dyan, nung panahon ni PRRD, matindi ang kalaban niya. Oo, ang kalaban niya nun Ito, walang kalaban si VP na supposedly Si Marrojas. matindi ha. Oo. Meron pera sana si Romualdez. Pero wala na. Sunog na si Wala Romualdez sa talaga. tao eh. Kasi yung record ni Sara, kasi usually yan, sa simula, mataas, bumababa, unti-unti. Si Sara, dire-diretso eh. Actually, tumataas pa eh. So, malalim na talaga yung yung kanyang ratings, yung kanyang voting power, malalim. Hindi na matitibag to. Si ano Unless daw? yariin. Yun pala, natakbong si Kiko Aquino. yung nag-rap Pwede sa, yun. sa daan. Nangingisay nga yun. Nangingisay. Oo. Pero pwede sila. Yan, si Aquino tsaka si Kiko Barsaga. Oo. Tandem sila. Dapat magdebate sila. Magdebate sila. Oo, baka sila. Baka sa Mobile Legend magdebate yun. Oo, sigurado. Pagalingan ng ulti yan. Pag Hindi yun no pun intended kay Kiko Barsaga. Kaya lang kasi pareho sila ng lingwahe. Ay, tsaka Gen Z millennial sila eh. pareho Millennial eh. Gen Z Ah, ba Gen ta? Z. Millennial. Gen Z Gen tayo Z. eh. Gen Z tayo. Gen Z. Oy, teka po, sorry. Gen X ka. Ano ba? Gen X ka, Gen Z kami. Millennials sila, millennials. Millennial Oh, ba sila? millennials sila. Dito na ako. Ang Gen Z. Ganun ako eh. Gen Gen Z Z. tayo. Mga 29 years old. Uy, Gen X. Sila Coach Oli yun. Mga ano na yan. Mga ano yan? O dual citizen. Pero mga kuya seryoso, kinakabahan ako para sa vice president eh. Oh, Hindi hindi, kasi madaya yun. maganda yung sinasabi ni Coach Oli ha. Kasi kung mananalo nga si VP, pero ang Vice President kabila. Tapos nakatanim pa rin yung mga satanas sa Kongreso. Susungkitin na lang susungkitin Oo, yan si kung VP Sara. naipong si VP Sara nga, VP pa lang, ini-impeach na nila, di lalo na kung Pero Presidente. kuya may tanong ako. Ang dami mo naman tanong. Di sana sinabi mo na question ni Tanser pala to. Nung nakaraang buwan kasi nag-post ako, Oo. Duterte, tandem. Oo. Sino kaya pwede sa mga ano ni Sara? Si Bastien na yun. Ano si Masli, bata pa eh. Bata pa si Basta. Siguro Sa si Vice Pulo. President. Pulo. Pulong, pwede rin. Hindi, Hindi maganda, hindi ayaw maganda. ni ano nun eh. Ayaw ng mga Duterte nun eh. Di ba sinabi ko nga sa inyo na ang mga Duterte, may ano yan eh, may delikadesa yan eh. Itong nangyaring rally nitong nakaraan. Si Pastor. Tapos na sana yan eh. Tapos na sana yan. May bago na sana tayong presidente. Yes. Kung nangyari lang yung ginawa nung EDSA 2 at saka nung EDSA 1, na yung vice president, ginapang yung mga militar. Kung si Inday Sara walang delikadesa na parang willing siyang mang-agaw ng kapangyarihan, in the first place, ayaw niya naman dito eh. Oo. Tapos dahil panalo naman sana siyang presidente eh, kung tumakbo siya eh. Hindi naman talaga siya interesado eh. Pero imagine kung si VP Sara, ginapang niya nung nagrarally nung nakaraan, yung nung 16, November 16. Kung pumunta siya sa Campanginaldo at kinausap to mga opisyal ng gobyerno na palagay ko naman, waiting lang yung mga yan na may lalapit sa kanila eh. Naghihintay lang talaga. Pero kuya may teorya ako eh. Kala ko may tanong ka na naman Ako eh. na teorya ako to ah. Siguro kaya, ako gunot ako si Momo eh. Sorry alam ko isko kayo eh. Gunot ako siya eh. Pero pinalalo namin si Marcos para malaman ng taong bayan na maglalako pa rin sila. Hindi mo ba alam? Sinabi, yan yung ano. Ano, kung
may mga ano, may mga tulok eh. May mga nakatulok ang Pilipino. Ngayon, nalaman na nila, uy, maglalako pa. Salamat pa kami, binoto nyo. Kaya nga yun ang sinasabi yung pagpapalaki. Kasi anak ni Marcos, si Sandro. Sandro. Last time na. Last time niya lang. Oo, last time. So, nalaman yung kaho nila eh. So, last na yan. So, wala na Wala makakapalit. nang Marcos, hanggang mamatay na kayo lahat. Di ba? Palagay ko, wala Yun na yung sila. sinasabi kong gusto ko. Ngayon matapang si Charis. Pag hindi na siya congressman, sa kanya hamunin ngayon si Pulong. Ayan. Drug Eh, test. bahala siya kahit anong hamon. Kaya lang naman siya matapang dahil nakaposisyon eh. Yes. Ako po. Ano naamoy mo kay Sandro? Bakla, tomboy. 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 Charis eh. Uy, may nakanakan raw yan ha. Balita may nakanakan raw eh. Uy, chismis. Di umano yan, ha? Hindi ano, may nakanakan raw na. Tsaka hapon pala yan. Tomboy. Hapon pala si Sandro. Hapon. Charis Kawatan. Hindi, okay na. Nawalan niyo muna. Hindi kami ready dun ah. Hindi, kuya Mano, may Masasusunod nakanakan raw. magsabi ka. Hindi na naman, Charis Kawatan. Sino nanakan? Hindi ko alam eh. Ay, si ano, yung dating site Bulaga. Ay, Oo sorry. naman, itbulaga na naman. Nung ko lang sa kuya Mano, marami kasi nagko-comment sa akin na may nakanakan na ako. Ako ngayon kasi kuya, tomboy yan eh. Pwede ba makabuntis pagka... Buntis pa rin yung ito. Makabuntis ba pagka hindi pa Ganun tuloy? lang comment yan eh. Ano? Ay, Mari lang comment yan. Pero kaninong anak siya? Kasi may iba kamukha niya eh. Anak na, ano yung kamukha niya, yung Bongsa. kamukha niya nila kay Slash. Gasa. Si Chika eh. Ayun, sila Dasa, sa, kamukha. Naniniwala ako nun. Kasi si Presley, mga partner goer ng kabataan. Sigurado ba Mga dyan, ha? Diyan ka, dyan. kuya Mano, kuya Mano. Yan ang Pero kumakalat mo kasi. anak ka lang kasi, hindi ka lang kasi anak ni Marcos. Tignan mo yung mukha oh. Alam mo naman. niya, no? Ito yung mga mukha na... Hindi mo Oo, pagkakatiwalaan. hindi pa niya natatagpuan yung antok. Pinalaki ng tama. Ang harap ang harap hakpan na walang dahilan eh. Ano ka lang? Ba ayaw nilang matutulog? Ang sarap-sarap matulog kaya. Hindi, kumakawa. Ano yun Pero eh? hawig sila ni FLM, ha? Oo nga, may hawig. Yung mata. Oo naman, nanay niya yun Bakit eh. tatay niya? Ay, ala ko. Hindi First Lady. Oh, First Lady Marcos. Ano, yung kamukha. FLM, oh. Ah, yung kulay at ay. Kulay at tayo. Kulay na yun eh. Kulay at Baka kulay sila ni Marcos na. Kung ano nga. RJ, last message.